Guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga rason kung bakit inalok uli ako ng amo ko na mag-renew sa kanila or yun nga, mag-renew. So ngayon nalaman ko na paunti-unti kasi parang nag-o-open na sila sa akin. So ito pala guys, nasugatan ako, naglaro kami ng bata. Nandyan din yung amo ko, katabi lang namin, nagla-laptop. Tapos kami naglalaro ng teddy bear niya na aso. Tapos may palawit na matigas na bagay, stainless. Una natamaan ako sa kamay, okay pa, hindi nasugatan. Pero nagulat ako yung ilong ko natamaan siya. So, sumigaw ako. Sabi ko, aray, Emma! Alam na yan ng alaga ko yung ibig sabihin ng aray, ouch. So, andyan yung amo ko. Siyempre, reaction mo talaga kaagad kasi nga, nasaktan ka. So, napasigaw ako, aray, Emma! Tapos, tumayo ako. And then, pumunta ako sa CR. Iniwanan ko yung bata. Tapos pagdating ko doon, nag-CR ako. Tinignan ko muna ito, ano pa siya, yung parang kakatanggal lang ng ng balat niya. So hindi pa siya dumudugo. Tapos nung pagtapos ko umihi, kinakatok na ako ng bata, hindi ko alam kung bakit. Basta pinipilit ng bata buksan yung pinto. Sabi ko saglit lang, umiihi lang ako. Tapos na yun, paglabas ko, nakita ko na yung ilong ko dumudugo. Sabi ko sa bata, dumudugo yung ilong ko. Sabi niya, pero paiyak na siya nung makita niya yung dugo. Naawa siya siguro. Sabi niya, pwedeng tulungan kitang punasan? Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, ikaw magpunas. Inabot ko sa kanya yung tissue. Tapos ayan, pinunasan niya yung dugo. Tapos paiyak na siya. Sabi niya, di ba aksidente yung nangyari? Sabi niya gano'n. Sabi ko, oo, hindi mo naman ginusto yun. Hindi mo naman alam na matatamaan ako. And then sabi ng nanay, kasi nakikinig lang yung nanay, kahit mahina yung boses namin ng bata, pero yung nanay, anting yung tenga niya ba? Yung tenga niya is nandyan, nakafocus sa harap yung laptop. Tapos, pero yung tenga niya nasa amin, kapag naglalaro kami, ganyan yan siya. Tapos sabi ko, sabi niya, dumugo. Sabi ko, oo. Tapos, ayun, sabi ng nanay, ano nangyari? Dumugo ba? Sabi niya gano'n. Sabi ko, oo, pero okay lang. Okay lang to. Sabi ko gano'n. Tapos, parang may sinabi siya sa bata na parang sinabihan niya. Tapos, biglang tumulo na yung luha ng bata. Kasi paiyak na yung bata nung hindi pa nila sinaway. Naawa na siya siguro sa akin. Tapos, na yung mata niya, namumula na. Kahit hindi ko siya pinagalitan. Tapos, umiyak siya. Tumulo na yung luha niya. Sabi ko, huwag ka na umiyak. Aksidente naman yung nangyari, hindi naman kita pinagalitan, di ba? Sabi ko sa bata. Tapos ayun, tumigil yung bata. Sabi ko, ito, tissue. Punasan mo yung luha mo, sabi ko ganun. Tapos ayun, pumunta ako sa kusina, nagluto na ako, hinayaan ko na yung bata. Tapos yung bata is ilang na sa akin kasi nga may kasalanan siya, so ilang na siya. Hindi siya masyadong lumalapit. Tapos nung hapunan na, sinabi ko sa bata, andyan lang din yung nanay, sabi ko sa bata, tara na, kumain na tayo. Sabi ko gano'n, kain ka na. Sabi ko gano'n sa kanya. Ayaw tinawag ko siya, ayaw niya lumapit. So, ang ginawa ko, nilapag ko yung pagkain niya. Pinuntahan ko siya doon sa sa kwarto niya, sa laruan, sa kwarto na puro laruan. Pinuntahan ko siya doon, nakikinig lang yung nanay. Sabi ko, tara na, kain na tayo. Tapos, winawaksi-waksi niya yung kamay ko. Sabi ko, tara na, na yung pagkain, malamig na yon. Sabi ko, gano'n, ganyan lang yung boses ko. Tapos, kinuha ko yung kamay niya. Nagulat yung amo kong babae na paglabas, bit-bit ko na yung bata. Yung bata hindi nagsasalita, hindi sumigaw, walang reaction. Basta, sumama lang siya sa akin. And then, umupo siya. Tapos, kumain na. Nag-start na siya kumain. Minsan, ganyan ginagawa ko sa bata. Kapag ayaw, sabihin ko lang sa kanya, pagka mga 3 beses ko siyang tinatawag, sinasabi ko yan sa kanya, 5 minutes na lang kakain ka na, 3 minutes na lang kakain ka na, ginaganon ko yan. O 1 minute, kakain ka na. Tapos pag nandyan na yung pagkain, kain na, sabi ko ganon, hapunan, or ayan na, breakfast time, ganon. Tapos hindi pa rin makikinig, sasabihin ko lang, you're not going to listen to me? Gaganon lang ako. Are you not going to listen to me? Gaganon lang ako guys. And then magugulat yung amo ko, yung bata is tumatayo na kaagad, pupunta na yan agad sa sa mesa, uupo na, pero pag sila away pa talaga bago kumain. So ngayong gabi, sabi ng bata, kinuha niya yung kalendar, sabi niya, ano na nga yung petsa Jen? Sabi ko, 10, Wednesday na. Sabi niya, hi, birthday ko na sa susunod. Sabi niya, ganun, pumunta siya sa nanay niya, Mommy, birthday ko na sa susunod. Tapos lumapit siya sa akin, Jen, sabi ko, hala, 6 years old ka na, pagdating ko dito, 4 na taon ka palang mahigit. Sabi ko, ganun sa kanya. Sabi ko, nung time na yun, napakaiyakin mo pa. Sabi ko, ganun sa kanya. Andiyan lang din yung nanay. Sabi niya, ay, malala yan. Sabi niya, grabe yung niyan, yung ugali niya nung hindi ka pa nandito. Sabi ko, ha, talaga? Sabi, nagulat ako. Sabi niya, oo, alam mo ba, pagkatapos niya pumasok sa school, pag uwi niya, 2 oras yan siya iiyak. Iiyak lang talaga yan siya.
wala kang ibang gagawin, iiyak lang siya. Sabi niya, ganun ng amo kong babae. Sabi niya, nung ikaw na yung dito, hindi na siya iyakin. Ngayon nga, hindi mo na yan mapapaiyak. Konting beses mo na lang yan siya mapapaiyak. Sabi ng amo kong babae. Nagulat ako, sabi ko sa kanya, sabi ko kasi sa bata, napakaiyakin mo nun, kahit tubig lang umiiyak ka. Ginanon ko talaga yung bata. Tapos, sabi ng nanay, yun nga, iyakin talaga yan siya, ano pa lang, pagkagaling niya sa school, pag uwi ng bahay, iyak na yan siya kaagad, 2 oras, hindi naman inaano. Sabi ko, ha? Buti nga, hindi na yan siya umiiyak ngayon. Sabi niya, oo nga, ewan ko anong ano mo dyan, ay yung sinabi mo, or paano mo yan tinraining, hindi na yan siya umiiyak ngayon, katulad dati. Sabi ko sa kanya, pag naglalakad kami sa daan, sinasabihan ko siya bakit siya umiiyak. Tapos nagkukwento siya na yung classmate niya daw umiiyak sa school. Sabi ko, wag niyang gayahin. Ayun, kaya hindi na yan niya ginagaya. Tapos nagsasabi yan siya sa akin pag nasa daan kami na, Jen, hindi ako umiyak ngayong araw. Sabi ko, di maganda, good job. Pagpatuloy mo lang yan kasi wala ka namang mapapala kapag umiyak ka. Sinabi ko talaga ganun sa amo kong babae. Sinabihan ko yan siya, ma'am, na kapag umiyak siya, wala din naman siyang mapapala. Kahit umiyak pa siya dyan ng dugo, nangyari na, natapos na, kahit umiyak pa siya dyan, hindi rin niya maibabalik, sabi kong ganun. So, parang naintindihan ng nanay. Sabi niya, naging matapang na nga yan nung ikaw na yung katulong namin, sabi niya ganun. Kasi guys, sinahayaan nila akong disiplinahin yung bata. Nahayaan nila ako kapag sinasabihan ko, bakit ka sumisigaw? Sinisigawan ba kita? Ginaganyan ko yung bata. Kaya ngayon yung bata hindi na yan sumisigaw. Konti na lang. Sa nanay na lang siya sumisigaw. Pero sa akin, and sa amo kong lalaki, hindi na. Kasi nga pinapagalitan ko. Parati kami nag-aaway and parati kong yung baluktot niyang pag-uugali, inuunti-unti kong anuhin. Buti na kaya pa pala pag mga 4 na taon pa hanggang 5 taon, kaya mo pang pasunurin, kaya mo pang yung baluktot niyang paniniwala, kaya mo pang straight ng konti. Basta wag ka lang sawayin ng mga magulang, hayaan ka lang nila. Ngayon na, ano na yan ng mama, ang taba na ngayon ng bata, purya-buyag. Ano na siya, yung mga damit niya is masikip na sa kanya, nagrereklamo na siya, masikip na yung damit niya, and tuwang-tuwa na yung nanay. Kasi nga, pag ako nagpakain, guys, hindi yan siya aalis ng mesa hanggat di naubos yung isang mangkok. Pag ako nagsandok ng kanin, yung pagkain niya, kain ko na din isang mangkok. And then, yung gulay, lahat, ang dami ko magpakain sa kanya. Kaya pag tumatae yan siya, sobrang dami. Minsan tinatanong ako ng nanay, grabe yung dami ng tae mo, marami kang kinain? Magugulat sila, sabi ko, oo, naubos niya yan lahat ng mga pagkain na nasa mesa, basta toka niya, ubusin niya yan, ginanon ko talaga. So, natuwa yung nanay, kasi dati guys, 25 pieces na spaghetti pasta, yan lang yung kinakain ng bata. Anong resistensya niyan? Ngayon yung kinakain ng bata na pasta, minsan 100 piraso na, ano pa lang yan, may mga iba-iba pang side dish yan, may baka pa, may kamatis, and then may baby corn, so marami, may itlog pa yan. So, kaya tumataba na yung bata and tumatangkad siya, mabilis na siya tumangkad and mataba na siya ngayon. Yung dating pinsan niya na mataba sa kanya, ngayon magkasing katawan na sila. Sabi ko sa kanya, kumain ka ng maigi, matulog kang maigi at huwag kang palagalaw. Pagkatapos mo kumain, huwag kang maglaro agad. Umupo ka lang. Anuhin mo muna yung pagkain mo. Ginanon ko yung bata. Buti nakikinig to sa akin na ano nga ng nanay na mas takot pa nga sa akin tong bata kaysa sa kanya. Pag sa kanya sinisigawan siya, pag sa akin nagsabi lang ako, wala na, tigil na yan yung bata, basta ganun lang, lang. Kapag nainis ako, o kaya minsan may ginagawa yan siya and then uutusan ako, titignan ko lang yan siya ng masama. Yung parang yung pinakamagalit ko talagang tingin, hindi na ako magsasalita. Siya nakukuha niyan, and katulad kahapon sumigaw siya. Nasa CR kami kasi maliligo siya, sumigaw siya ngayon. Sabi ko, bakit ka sumisigaw? Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos kinuha ko yung towel na ano niya, ginagamit niya sa mukha. Hinampas ko ngayon, binato ko ngayon doon sa may dingding. Nakita niya yung galit ko talaga. Binato ko doon sa dingding. Pagkatapos sinipa ko yung balde. And then nilagay ko sa loob ng shower. Tapos nilagyan ko ng tubig, nilagay ko sa kilid, nilagay ko yung upuan niya pag naligo siya. Nilapag ko doon. Nagulat ako, sumunod, nandun na siya sa shower. And then, hindi kami nag-uusap. Basta yumuko lang siya doon. Alam mo yung buhos ng gripo? Hindi ko sinabing, yumuko ka na dyan. At liguan na kita. Wala guys, basta nagalit ako, sinipa ko lang yung upuan, tapos inon ko yung gripo, tinignan ko siyang ganon. Nagulat ako, nandun na siya. And then, siya na mismo gumaganyan-ganyan sa buhok niya doon sa may gripo. So, ginawa ko na lang, sinyampo ko na lang. Naawa ako ng huli, kinausap ko na. So, natatako siya kapag nakikita niya akong ganon yung mukha ko, yung seryoso, hindi nagsasalita. Kasi sabi ko sa kanya, once na ganyan yung mukha ko, kapag lalo pag umiyak pa ako sa galit sa'yo, sabi ko ganon sa kanya,
hindi mo na talaga ako makikita hanggat kailan dito. Aalis ako, bahala ka dyan sa buhay mo. Tignan natin kung sino magliligpit niya mga laruan mo, kung sino magpapakain sa'yo. Tignan natin kung sino magpapaligo sa'yo. Ginaganon. Ginaganon ko talaga yan siya. Galit ako sa kanya. So, yun yung isang paraan din. And then yung amo ko natuwa doon kasi nga hindi nila kayang hawakan sa liig yung bata. Ano sila, takot sila sa bata. Ayun yung isa. And then pangalawa is, hindi ako nagbibilang ng oras ko dito. Hindi katulad ng ibang katulong na kapag lumagpas sa oras na kasimangot, ganun. Ako, as long as tinatrato ako ng tama, kapag yung oras, okay lang sa akin. Kung alas 12, ngayon 11:30 na, bago pa lang ako natapos. Pero hindi nila ako nakikitang nakasimangot or ganun. Basta wag lang talagang maulit yung unang beses na nangyari na muntik na kami mag-away ng amo kong babae. So, yung mga ganito, pinapalagpas ko lang yan kasi iniisip ko, bukas panibagong araw na naman. Hanggat matatapos din yung araw. Nainis na ako sa amo kong lalaki ngayon kasi nga, naglolo ko siya guys. Sabi ng isang subscriber ko, marites daw ako. Totoo naman kasi, nadadamay ako sa kung anong ginagawa niyang kalokohan. Kasi yung time in niya sa trabaho niyan is 7:30 siya umaalis ng bahay dati. So, 8 siguro yung time in niya. Basta 7:30 yan. Isang taon na ako dito mahigit. Ganun yung oras ng alis niya. Tapos biglang nagbago siya. Nito lang, nagbago siya. Malala. Alam mo yung 5:55 pa lang ng madaling araw, kumakalabog na siya, nagsasarado na siya ng pinto, ano nang pinagagawa niya, nagpapapansin ba, kasi nga, obligasyon ko parati na kapag umaga, kapag papasok siya sa trabaho, hiwaan ko muna siya ng prutas, dalhin niya sa trabaho. Sino maghihiwa sa kanya? Alas 5. Sabi ng amo kong babae, 6:30 ako bababa. So, 6:30 ako bababa. So, alas 6:05, narinig ko siyang, lumayas na ng bahay. Bahala ka dyan. So, hindi ko talaga siya nilabasan. Minsan guys, lumalabas ako, hindi pa ako nagtututbrush, inaasikaso ko na yung mga gamit niya. Minsan hindi pa ako nakatutbrush, nakaharap na ako sa kanya. Kasi nga, kailangan ko siyang asikasuhin. Ang aga-aga niya ngayon. Dati hindi naman ganyan, nakakapagpahinga ako. Nung nakaraan, sinabihan ko yan siya, ang aga mo gumising. Sabi ko ganun talaga sa kanya, kakagising ko lang, tapos bad trip ako. Sabi ko, ang aga mo gumising, sir. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos hindi siya sumagot, tumingin na siya sa akin. Kaya, nung nakaraan, ginawa niya yun alas 6. So, nagalit ako kasi sobra na 6:30 yung yung time in ko. Kaya ang ginawa ko, sinumbong ko siya sa amo kong babae. Sabi ko, ma'am, hindi ko siya nabigyan ng prutas kanina kasi nga maaga siya umalis. Sinabi ko talaga yung oras. Alas 6:07, umalis na siya. Sabi kong ganun. Sarado na yung pinto. Sabi kong ganun. Tapos nagulat yung amo kong babae. Ha? Bakit sobrang aga? Sabi niya ganun. Hindi ko alam. Basta maaga siya umalis. Ilang araw niya na yung ginagawa. Ginanon ko talaga yung amo kong babae. Tapos kinausap siya ng amo kong babae na ganun. Kaya ngayon, nung lumalabas siya alas 7 na ng umaga sa kwarto niya, tsaka siya umaalis, nakakaano pa din siya, nakakalusot siya konti. Pero hindi nakatulad dati na alas 6 kasi nga sinusumbong ko siya. Kapag hindi siya nakadala ng prutas, susumbong ko siya sa amo ko. Kasi nga, kailangan, lumabas ako, sinusunod ko yung time in ng amo ko, sabi niya 6:30, kaya lalabas ako dito 6:30. Ginagawa ng amo ko lalaki, nagpapapansin siya para magising ako. Pinakalabog niya yung mga pinto para magising ako. And then, paglabas ko, nakaupo na yan siya dyan sa sofa. Inaantay yung hiniwa-hiwa ko ng prutas na bitbitin niya sa trabaho. So, kaya nadadamay ako. And then, kaya sabi niyo marites, nadadamay ako. Kaya kahit imarites ko talaga siya kasi nadadamay ako. Next is, gusto ng amo ko yung ko sa trabaho, efficient ako. And also, yung may utak ba, yung pag sinasabi niyang instruction, nasusunod ko ng tama. Minsan na niya sa akin na mayroon akong kusa or mayroon ako nung instinct na hindi niya sinabi sa akin pero alam ko na yun yung gagawin. Kaya kahit hindi niya sabihin, may tiwala siya na yun yung gagawin ko. Isang beses niya lang yan sabihin sa akin, ganyan. Nasusunod ko na yan kahit nga hindi yung nagpunta kami ng bata sa pool para sa swimming lesson niya, hindi pa ako dinala doon ng amo ko kahit isang beses. Pero nakita ko lang siya kung anong ginawa niya and nagulat siya, nagawa ko ng tama. Kaya may tiwala siya sa akin. Nung pagbalik niya, sabi niya, thank you so much. Talagang natuwa siya. Sabi niya, buti na lang talaga ikaw yung namin, yung helper namin na pagkakatiwalaan. Sabi niya gano'n. Kasi yung dati daw nilang helper, hindi, ako yung parang hindi naman sa pero
yung tinuturo niya is parang hindi tinatandaan. Pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila, and then magtatanong naman uli. Sa akin daw hindi, kahit nga hindi ako tinuruan, basta nakita ko kung paano ginawa, na ano ko na daw, na nakukuha ko na ng tama. So, yun lang guys. Yun sa mga isa sa mga dahilan is yung bata talaga. Kapag ano talaga, kaya nire-renew nila yung mga katulong, lalo na pag yung bata ay sobrang lapit sa'yo. Yung bata, nagpapakandong yan sa akin. Kapag naglalaro kami, nakasakay yan sa akin sa katawan ko. Parang mga bata na lang talaga kami. Nasugatan lang talaga ako ngayon sa sobrang laro namin. So, ilang ano na din, wala kasi siyang pasok sa school, magta-3 linggo na. So, 3 linggo na kami magkasamang dalawa. So, pag nandito siya sa bahay, yung ano niya, yung ugali niya is nakukuha niya yung ugali ko, yung ano ba, pero pag bumabalik siya sa trabaho, sa school niya, nag-aaral siya uli, yung ugali niya nagiging salbahay dahil sa mga kaklase niya. Pero pag dito, mabait siya, kaya gusto ng amo ko na parati siyang nasa bahay kasi nga natuturuan ko ng tama. So ayun lang guys, thank you for watching and I love you all, bye bye.